Hi guys! Welcome back on my channel. This is Miss Paano. Ayan, na-miss ko kayo guys dahil 2 months na naman na hindi ako nakapag-upload ng videos ko. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ma-ATM with checking account or checkbook. So ito yung checkbook ng BPI guys. Ganito siya kaganda. So kung isa kang negosyante at gusto mong mag-open ng checkbook account, so watch this video. Una sa lahat, i-follow nyo muna ako, subscribe, and i-share nyo yung video nito para malaman din ng iba kung paano kumuha ng checkbook. BPI Bank po tayo dahil taga BPI po ako guys. So, let's get started. Isa-isahin po natin, what are the requirements that needed para makakuha ng checkbook account? So, first po guys is 2 valid ID. Also guys, kailangan mong magpasa ng letter, requirements, or request. For example, nagre-rent ka ng condo, kailangan mo ng letter of request para ipasa mo kay BPI to confirm na yun yung reason kung bakit ka kukuha ng checkbook account. But, not necessarily na kailangan mo yun. Dahil, pwede naman din yung ma-approve ni BPI kahit wala kayong ganong letter. If ever meron kayo, mas maganda sana. Then, the last is kailangan mo ng maintaining balance para sa checkbook account mo. So, ang maintaining balance po ng checkbook account is 10,000 pesos. And then, meron tayong binabayaran guys na 300 para sa checkbook. So, may bayad ang checkbook. So, 300. Just in case mawala ang checkbook mo, magbabayad ka ulit ng 300. Tapos, ang mas maganda sa kanya, guys, dahil kung first time mo na nag-apply ng checking account, ano siya, may kasama siyang free na cover. Yan yung cover niya. May free siya na cover. Super ganda. Tapos, ganito yung itsura niya. Ganyan yung first niya, ganyan. Tapos makikita mo dyan. Lalagay mo lang yung mga pangalan mo dyan. Tapos kung ang i-apply mo naman is corporation, like yung name ng business, hindi siya personal account, mas maraming requirements na kailangan. So, sasabihin ko yun dun sa next video. Ito muna, dahil itong checkbook account, this is a personal checkbook. So, nakapangalan to sa'yo. And then, ang maganda dito guys, dahil may kasama na siyang ATM. So, yung ATM na yon, kailangan ko nakikita yung Yung ATM na to is, pwede mong i-withdraw yung pera mo dito sa checkbook account. Like, for example, yung money mo dito is above 10,000. Basta dapat, lagpas sa 10,000, pwede kang magbawas. But then, kasi yung maintaining balance niya is 10,000, hindi mo na pwedeng bawasan yon. Maintaining balance nga ang tawag, 'di ba? So, kung may 11,000 ka sa checkbook account mo, pwede mong ibawas, pwede mo siyang isulat na dito sa cheque. So, bakit nga ba tayo kailangan ng checkbook account? Dahil may iba po na company na nagre-required ng checking account. Okay? So, kung gusto mo na mas advanced ka or gusto mo na magbibigay ka ng pera sa mga relatives mo, magre-release ka ng pera na mas social in a way na hindi ka siyang ibibigay mo at gusto mo cheque, this is the time for you to start to get a checkbook account. Dahil nga ang checkbook account natin, sobrang very classy siya na nakakasosyal siya guys. Like, bibigyan kita ng check. Susulat mo kung magkano. Basta ang laman ng ATM mo, dahil dapat ang laman ng checkbook account mo is mga 1M. Hindi mo babawasan yung 10 kaya. Baka kasi ang ilagay mo sa check na i-release mo for that person is like 10,000. So, wala nang laman yung checkbook account mo. So, ano mangyayari? Mako-close yung account. So, kailangan guys, if you open a checking account, 10,000 ang maintaining balance, and then 300 pesos for the checkbook ang bayad. So, i-comment nyo dyan sa comment section kung ano pa yung mga tanong nyo ha. Pero this information na sinasabi ko
is ito lang ang mga needed mo to apply a checkbook account. Sobrang ganda. Mabilis lang siya, marirelease siya within 3 banking days. And then, makukuha mo din yung ATM mo. Or, pwede namang mauna yung ATM mo, pag si bank may available na ATM, i-release nila agad yung ATM. Pero yung checkbook, after 3 days pa siya makukuha. So, 3 banking days, makukuha mo na yung checkbook account mo. Ayan, super ganda. So, first time ko to na magkaroon dahil nga nagtatrabaho ako sa BPI, so nagkaroon ako ng chance to get a checkbook account. Syempre, no, I have friends already sa bank, yung mga ka-workmates ko na ganito dapat gawin. Kasi dati, naku-curious ako, paano nga ba magkakakuha ng cheque? Gusto ko magkaroon ng cheque. Pangarap ko to before as in. So, nakuha ko siya, nabigay naman ni Lord yung mga pangarap natin. Kung ikaw ay isang nangangarap na mag-open ng checkbook account, magkaroon ng cheque, sarili nakapangalan sa'yo, tapos ipapapalit mo sa bangko pag may binigyan ka, ayan, 'di ba? Sobrang nakakasosyal siya. Kung ikaw ay medyo maarte at gusto mo ng mga ganitong bagay, watch this video, share to your friends na ganun lang pala kadali mag-apply ng checking account. So, ayun guys. Again, tatlong requirements lang. Only 3 requirements you needed. So, to valid ID, the requirements, yung sinabi ko kanina earlier, basta panoorin nyo to and also, the 10,300 pesos for the maintaining balance. So, kailangan may reason kayo kung bakit kayo kukuha ng checkbook account. And also, guys, inform ko sa inyo, makikita nyo yan sa online banking nyo dahil nga nakalink siya sa ATM nyo. At may iba nagtatanong, paano kung may debit card na ako, pwede pa rin ba akong kumuha ng checkbook account kasi madodouble na yung ATM ko? Yes! The more the merrier. Yes, pwede guys. Pwede kang madami. Pwede kang mag-hoard, charot. So, pwedeng marami kang ATM na iba-iba ang account number, okay lang yun. Okay? So, ayun guys, and I hope makita ko pa kayo sa iba kong mga vlogs dahil vlog din ako kung ano yung pagkakaiba ng passbook tsaka ATM ni BPI. So, kung may mga questions kayo about kay BPI, i-follow nyo ako sa YouTube, i-follow nyo ako sa i-follow nyo ako sa Facebook page, follow nyo ako sa Instagram, and also in my TikTok account. So, ayan guys, for update about kay BPI, follow me. Magkakaroon ako ng isa pang content, di ba? So, I will be uploading it soon. See you on my next vlog. I hope na excited na kayo mag-open ng checking account kay BPI. Bye!